So good evening everyone. In this video, I will present my report on information dissemination. What is information dissemination? Means is spreading financial and market information to investors, companies, and the public so everyone has equal access to accurate and timely data before making investment decisions. So, ang information dissemination is all about spreading and sharing financial and market informations to everyone like sa mga investors, sa companies, and sa public. Ang ilang gina-share is ang mga stock prices, company's performance, and update sa market. Ang ilang goal ani is to make sure nga ang tanan makadawat og accurate and same information. Walay unfair, disadvantage, and walay mabihind. Dapat fair jud tanan. For example, ako nakadawat ko og information nga ang company ni Ahat next month is mo taas ang ilaang kita. So of course, ako magdali-dali jud ko og palit og stock sa ilahang company kay para maka-income pug ko next month. And then katong mga investors nga wala kabaluan na nga information is unfair para sa ilaa. Mao nang importante jud ang information dissemination para ma-aware ang tanan og walay ma-behind and walay ma-disadvantage and advantage sa tanang mga investors. Dapat fair jud ang tanan. So next we have importance of information dissemination. 1. Investor confidence. Effective information dissemination enhances investor confidence in the market. This confidence leads to increased participation in the market, attracting both domestic and international investors. So, ang effective information dissemination is makapa-strengthen siya sa investors' confidence in the market. Kaya once makadawat na sila og accurate and transparent nga information, diha naman mag-start ang ilaang trust kaya ang market is fair and reliable. So because of this trust, daghang investors both local and international ang ma-encourage nga mo invest sa market. Next, number 2, price discovery. Information dissemination facilitates price discovery by ensuring that relevant information is available to all market participants simultaneously. This allows market participants to adjust their valuations accordingly, leading to more accurate asset pricing. So, ang price discovery is all about finding true and fair price of something in the market, like silang stocks and product. When ang information is ma-share na siya sa tanan, ang mga tawo sa market is makabalo na gyud sila og pila jud ang dapat i-price ana nga product based sa information. Maong ang pricing sa market is fair kay sila man tanan nakadawat og update about anang price sa mga product. Number 3 is market integrity and regulations. It helps identify and prevent insider trading, market manipulation, and other fraudulent activities. Regulatory bodies mandate the timely disclosure of certain information to ensure fair practices in the market. So pasabot sa market integrity and regulations is dapat ang market is fair, honest, and safe for all investors. Makatabang ni siya to prevent insider trading, market manipulation, and fraud. Maong ang government agencies like ang SEC is ila ang gina-require ang mga companies nga mag-share og mga information about sa ilang company on time kay para ang mga investors is malikay sila sa mga scammers. Last, number 4, access to information for all investors. This promotes fair competition and prevents information asymmetry, where some investors have an advantage due to exclusive access to information. So ang pasabot ani is magamay man or madako nga investors, dapat same sila og information nga madawat gikan sa company or sa market. Importante ni siya para fair ang competition and walay advantage and disadvantage sa uban. And also para pagmalikayan ang information asymmetry. Kay if ang tanan makadawat og equal, same, and correct nga information, ang market is transparent and trustworthy. Next is information dissemination of the capital markets in the Philippines. In the Philippines, information dissemination in capital markets refers to the process of sharing accurate and timely financial information with investors, companies, and the public. This helps ensure transparency, fairness, and investor confidence in the market. Next is
Key aspects of information dissemination in the Philippine capital market. One is regulatory framework. Mao ni ang set of rules and laws nga gina-follow sa mga companies, brokers, and other market participants in the capital market. Ila ang gina-require ang mga publicly listed companies nga magpahibalo dayon sa public if na ay mga importante nga information. Kay ang rules nga ila ang gi-follow is international standards and aim to protect investors' rights and interests para malikay sila sa mga scammers. Number two is disclosure requirements. Mao ni ang mga rules na kinahanglan ipahibalo sa company ang mga important information sa public. Kay need man jud sa company nga mag-update sa mga investors regularly kung unsa na nahitabo sa company, kung okay pa ba ang ilang business, kung okay pa ba ang ilang financial status, kung unsay next nilang plano para silang business. For example, ang company niya kay need niya mag-release of financial reports every 3 months para makita sa mga investors kung okay pa ba ang dagan sa ilaang business. So number three is corporate governance. Ang corporate governance mao ni ang system sa mga rules, practices, and processes nga mag-guide kung giun sa pag-manage ang isa ka company. So diri sa Philippines, ang atoang system is ang SEC. Kay sila man ang nagbutang og mga guidelines para masiguro nga ang mga company is responsible sa mga obligations. Next, number four, market education and awareness. So, pasabot ani kay mga programs, seminars, workshops nga gihimo sa SEC para ma-educate ang mga tawo kung unsa kaayo ang trabahoon sa capital markets and available nga investment opportunities. Ang ilaang goal ani is para makasabot ang mga tawo ug unsaon pag-manage ang ilaang kwarta ug unsaon pag-invest og tarong nga malikay sila sa mga scammers. Number five is technology and digital platforms. So, agi sa technology, ang SEC kay nagamit na po sila og digital platforms like sa social media or websites aron mas madali na lang nila pag-share ang mga information sa public. Is investors protection. So, ang main purpose aning information dissemination sa capital markets is para maprotektahan ang mga investors. Kay di ba gina-require ang mga company nga mag-share og information on time para ang mga investors makabalo sila kung safe ba i-invest ang ilang kwarta ng company or risky ba. Next is types of information dissemination in the capital market. Number one, mandatory disclosure. Mandatory disclosure kay requirement sa mga company nga magpahibalo sa public about sa ilang financial status and operations like silang financial statements, annual reports, and quarterly reports. Gi-require ni sa mga regulatory bodies like sa SEC para ang mga investors makabalo kung maayo ba nga i-invest nila ang ilang kwartaan ng company. Next is number two, voluntary disclosure. Kaning voluntary disclosure kay ang mga company mag-share og additional information sa mga investors bisan og wala na gina-require like kagustuhan lang jud nila nga mo share ana ilahang information kay ginabuhat ni nila para ang ilang company is transparent and also dali makabuild og trust gikan sa ilahang mga investors. Ang mga companies nga magbuhat og voluntary disclosure kay mas dali sila masaligan kay ang ilang mga investors is wala man nagkulang sa pag-update og mga information and also good ang ilang reputation sa market. Next, number three, analyst reports. Research reports nga ginahimo sa mga financial analyst para matabangan ang mga investors sa pag-decide kung asa dapat nga company nga dapat safe ang ilahang investment og dili risky. Next, number four, press release and new announcement. So, kaniya siya kay official statements nga gikan mismo sa company para ipaabot sa public ang mga important events or updates. Usually, ila aning gibuhat if na sila bagong product, changes sa management, partnership, or profit reports. Ang goal ani kay para transparent ang company og ma-update ang public and investors. So, for example, ang XYZ company, mag-open sila og laing branch and also partner sila sa foreign company. So, ipaagi na nila og press release para makabalo ang tanan and dili lang mga selected people ang makabalo. Next, number five, social media and online platforms.
So, para sa kung ingon ganina nga ang SEC, maggama na lang sila og website or mga pages para bitaw dito na lang nila i-post ang ilang mga important announcement if naa, mga new rules or mga market alerts sa social media na lang na nila. And also, para pod sa mga investors nga dili na nila kailangan pang moadto sa office jud mismo bitaw para lang mangutana og unsay new rules or unsay market alerts karong si manahuna or karon nga year. So, pwede na ang mga investors mo adto sa ilang page na lang mismo para dali na lang ang accessible ra. Next, number 6, financial statements and disclosure. So, mga financial reports nga ipakita sa public o regulators para makita ang tinuod nga financial standing sa company. Next, number 7, regulatory filings. Ang regulatory filings kay mga official documents nga gisubmit sa company sa mga government regulatory agencies like sa SEC. Ang sulod ana nga mga documents kay mga important details about sa operations, ownership, profits o risk sa company. Ang purpose ani kay para ma-monitor sa government ang mga companies ug masiguro nga nag-follow sila sa rules og transparent sa public. And the last is investor presentation and conference. Ang investor presentation and conferences kay mga events nga ginahimo sa companies para ma-explain sa mga investors ug analyst ang ilang financial performance, business strategies ug future plans. Usually ginabuhat ni para ma-update ang mga investors ug para maipakita nga open ug transparent ang company. Next is pros and cons of information dissemination. So, number 1, pros. First, transparency. Dapat klaro ang ilahang i-share nga mga information sa public. Number 2, efficient markets. Dapat fair ang prices kay equal ang information para sa tanan. Next is investor protection. Dapat ang mga investors dapat protektahan sila nga dili sila ma-scam o dili sila makadawat og mga information nga dili mao. And next is market confidence. Kung transparent ang market, daghang mo invest. And the last pros is market efficiency. For example, kung isa ka company mag-announce sa iyang bagong project nga makapa-improve silang income, so ang market dali makabalo og ma-adjust dayon ang presyo sa stocks. And next is cons. First, information overload. So if too much na jud ang information, lisod ma-filter sa mga investors kung asay tinuod or asay fake ana nga information. Bisan transparent ang market, dili gihapon patas kay naa gihapoy uban nga investors nga mas daghan og information kaysa sa uban. Mao na ang gitawag nga information asymmetry. And next is market manipulation. Gibuhat ni para ang mga investors is mauwat bitaw. So like for example, magpakalat sila og information nga nindot ang dagang silahang company. Bisan og hapit na dito ma-bankrupt, ilaha lang yun ang gibuhat para daghan og ma-encourage nga mga investors nga mo invest sa ilahang company. Kung dugay ang pag-release sa important information, mawala ang fairness o efficiency sa market. Like for example, kung ang ubang investors na ay early access, so maka-benefits sila while ang uban nga malate nga makadawat, maapektuhan ang ilang pagdesisyon. Mao na dayon na ang result nga mahimong unfair ang market. And the last is information bias. So for example, ani ang isa ka company mag-share sila information nga daghan sila kita like nindot ang daghan silang company or silang business pero dili nila i-appeal og share ang information nga daghan po di ay sila og utang. So ang mga investors nituo nga maayo ang daghan silang negosyo, so mo invest dayon sila unya di ay dili tinuod ang information. So mao na ang information bias.